Kaya pala, malaki ang binibigay din kay Ligaon. Kasi chinuchuk-chak siya ni Tambaluslos. Ayan, ngayon alam na ng asawa. Nakakahiyang baho ni PBA Party List Representative Migs Nograles isiniwalat ng kilala at controversial na vlogger na si Maharlika. Ayon pa nga kay Maharlika ay pakangkang umano ang babaeng kongresista sa mga may asawa na sa loob ng kongreso kapalit ang pera ng taong bayan. Dagdag pa ng vlogger ay mismong si Speaker Martin Romualdez at Sandro Marcos ay nakagamit na di umano sa pakangkang na si Migs Nograles. Hanggang sa kasalukuyan ay wala pang sagot si Nograles sa mga pasabog at akusasyon ng vlogger. At kaya umano ito malakas ang loob na kalabanin ang mga Duterte sa Davao ay suportado ito ni Speaker Romualdez o mas kilala sa tawag na Tambaluslos. Komento pa nga ng mga dismayadong netizens, palayasin lahat ng immoral sa Kongreso. Sobrang dumi na ng Kongreso pag ganyan, mga magnanakaw na mga immoral pa bago maging putik ang tingin sa inyo ng mga tao. Sanay pala itong sinugnog magkaroon ng sugar Tambaluslos. Siguro, hindi ako nagkamali. Sugar lolo din niya si Congressman. Ako, nakakahiya kang babae ka, kumabit ka para makamit mo ang gusto mo. At mahilig ka pang manira, ayan ang mali sa'yo, kupal ka. Sana, parusahan ka ng demonyo. Migs Nograles, bakit mo binigyan ng kahihiyan ang mama Bebet Bendigo mo at lolo at lola mo sa side ng Nograles at Bendigo? Mahiya ka naman, huwag masilaw sa pera. Sayang. Magdedesisyon. Remember, sabi ng buwaka ng inang Tambaluslos? Ano sabi niya? Pakialam niyo sa PI. Magtrabaho kayo, di ba? Yun parang yun ang statement niya. Huwag yung pakialam niyo yung PI. Kita mo yung pagkababoy ng hayop na yon. Na parang walang pakialam ang Senate, walang pakialam ang taong bayan. So sila-sila na lang. Kasi nga, planado na mga kababayan. Okay? Pinlano na nila ahead of time kung paano baguhin ang sapilitan, baguhin ang konstitusyon nang naaayon sa gusto nila. Kasi they want, di ba sabi ko sa inyo, 2022 pa lang, bago pa lumabas itong mga confirmation, bago pa kayo, after, doon minumura nyo nga ako, di ba? Hindi kayo naniniwala sa akin. And it's okay, now gising na kayo. Ano ang sabi ko sa inyo nun? Si Liza ay what? Plano niyang iupo si Tambaluslos sa 2028. Tapos si Sandro, by hook or by crook, kung anong gagawin nila para ma-stay sila in power. So hindi nyo pa ba nakikita? Diba? Nagkaiba man ang kanilang way of yung plano nila, and now this is the People's Initiative. So nakaprograma na sila. So day one pa lang, ang layunin ng mga narco-pulboronic, na katulad ni Kuting at ni Lisa, it's not for the people. Kung paano makamkam, kasi wala nga silang pakialam sa inyo, sa ating lahat. Diba? At maluloka kayo, mga kababayan. Bakit kayo maluloka? Okay? Napag-alaman natin. Actually, 3 kinonfirm ko to bago natin ilalabas. 3 tao. Ang isang informante natin sa Congress. Okay? Yung isa sa Malacanang, yung isa sa Senado. Okay? Kasi ayokong basta-basta ilalabas to ng hindi ako sure. So kailangan nating ibanggain yung mga statement ng mga puting ahas kasi baka mamaya makuryente tayo ng bonggang-bongga. So napag-alaman natin, di ba sa hearing sa Davao, naglabasan ang mga testigo doon, mga barangay captain, at nabanggit doon mga palangga, yung mga pinush, di ba, napapirmahan nga itong initiative, People's Initiative na ito, or Politicians Initiative, whatever BS Initiative. Meron doon na nagsalita na ang nasa likod ay si Migaon. Migaon Nograles. You know that? Si Migaon. Alam nyo na kung anong ibig sabihin ng Migaon. Lingid sa kaalaman ng taong bayan ayon sa ating mga puting ahas. Kaya pala, malaki ang binibigay din kay Migaon. Kasi chinuchuk-chak siya ni Tambaluslos. Ayan, ngayon alam na ng asawa mo. Okay? Chinuchuk-chak siya ni Tambaluslos at ni Sandra Chararat. Ni Charis. Can you believe that, mga palangga? Ngayon, anong ibig sabihin nito? Kaya pala, malakas ang loob. Okay? Dali. Ito. Kaya pala napakatapang
at malakas ang loob nitong ni Migaon, okay? Alright. Ni Migaon Nograles, okay? Ay tinutsurba siya. Tinutuhog siya ni Sandra Chararat, AC/DC yan pwedeng kipay, pwedeng hotdog. Kasi hindi nilalandi, chinotsyok-tsak nga Chinutsurba siya ni Tamba at ni Sandra. Kaya naman pala ang kipay niya laging busog. Hindi lang yun. Ginagamit niya ang kanyang kabigaan para makakamkam ng pera ng bayan. Kaya 'di ba kung ganun-ganun na lang ang panggigipit nila sa SMNI, feeling nila powerful siya, feeling nito ni Migaon ay napaka-powerful niya. Ang pagtatraidor niya, 'di ba, sa mga Duterte. So yung pala, chinutsuk-tsak-tsene siya sa lingid sa kalaman ng asawa ni Tamba. Imagine nyo, nagtutuhugan ng mga buwaka ng ina. Ngayon, sabi ko nga, wala tayong pakialam kung magtsuktsakan sila, mag-urge sila, wala tayong pakialam doon. Pero nakasalalay dito ang pera ng bayan. Alam mo kung bakit? Kasi may pagkakataon pa na palangga na si Migaon ay nagparinig doon sa Kongreso. Okay na? May sa isang dinner, nandoon si Tamba, kasi nga speaker Ano sabi, naghanap ako ng boyfriend. Nagbiga-biga siya doon. So, siyempre, si Tamba mahilig sa laman na panis. Okay? So, ngayon, nung narinig ni Tamba na gusto ni Migaon magpa-tsuk-tsak-tsenes, ayun, naganap ang mga eksena. At sharing pa yung magtiyuhin. Si Sandra Chararat. Kita mga kahiyupan nito mga hayop na to. Diba ako na nag-expose sa inyo na bumibili ng mga kababaihan si Sandra Chararat dyan sa Kongreso nung December? Diba? Inano ko sa inyo. Pero ngayon, malinaw na itong si Migaon, kaya nga siya binansagan na Migaon hindi lang hotdog na cocktail yung tsumutsuk-tsak sa kanya. Si Sandra Chararat, cocktail yun di ba? Cocktail. Yung isa naman, yung alam mo yun, parang tando-tando, yung hindi, di ba pag ganyan ka-joba, who are representatives, tama yun, sabi ni Mariah. Ngayon, nagparinig-rinig siya during that dinner, kaya tinambakan siya ng bonggang-bonggang budget. Kahit anong hilingin ni Migaon ay binibigay ni Tamba Yeda, alam mo na. Ganun po nila binababoy ang pera ng bayan. Wala akong pakialam kung magbaboyan sila, magtsuktsakan sila. Pero ang pakialam natin dito, pakalangga, ginagamit ni Migaon ang kanyang kipay labum, magpapatuslok, okay, magpapatsuktsak sa cocktail hotdog. Okay? Sino cocktail? Si Sandra. Yung isa, tando-tando. Ano ba sa Tagalog ang tando-tando? Alam mo yun? Basta yung maliit ba? Yung ganun. Na hindi na jumadyayo. You know what I mean? So, at madalas silang what? Baka nagtitrisam pa. Hindi nakarating sa akin kung nagtitrisam sila Okay? Pero yun ang mag-isip kayo yung parang kuhol. Di ba pag-joba naiipit? Sorry doon sa mga naiipit yung mo, pototoy mo para naging kasing liit na lang ng what? Jutay. Sabi ni Danica kasi lait na lang ng mais. Di ba? So, ito po ang ginagawa ni Migaon. Si Migaon, kaya naman, mga taga Davao, alam nyo na. Pinangakuan doon, may mga nagsalita doon na mga kababayan natin sa Davao na pinapipirma silang magpamilya, pinangakuan sa 10,000 each, di ba? 10,000 each daw. Panglilin lang ni Migaon. So, ibig sabihin nito, malakas ang loob ni Migaon manglinlang sa mga Davaoenyo kasi isang ayot. Ano ayot ba yun? Iyot pala. Kalimutan ko na. Ayod pala, Ilonggo ang iniisip ko. Isa lang kaayod niya, pera na. Pera galing sa kaban ng bayan. Kailangan nyong malaman, dito sa Maharlika Channel, mga balitang hindi nyo maririnig sa mainstream media. Actually,
Nakikinig ako ng hearing kagabi kay sa Davao, ano, nakatulugan ko lang. But I'm so happy wala ning sipon-sipon ko, di ba? Kasi talagang talagang nagsinghot ako palangga, nagsinghot ako ng bawang. Ganun lang ang gamot ko. Hindi ako dependent, hindi ako pulboronic dependent. Talagang nagbawang ako, sabi ko kailangan lumakas ako para maano ko yung mga buwaka ng ina, di ba? So bawang, luya, tanan, yung mga lahat, gulay-gulay, nag-inom ako ng vitamin C, nilaklak ko lahat. Juice, lahat. So talagang ngayon, ang ganda ng pakiramdam ko ng bonggang-bongga. So kaya ngayon, ang topic natin, tsuktsakan. Kasi dapat may energy ako, di ba? Kasi sa tunay na buhay, kailangan mo may energy ka. Pero hindi ka papatuhog sa magtiyuhin. At ang kapalit ay kaba ng bayan, pera ng bayan. Sino ang punot dulo ng lahat ng ito? Ang pamilyang Polboronic. Torjakan, sabi ni Ramram. Imagine mo, bubuka ka lang si Migaon, ibibigay na sa kanya ang pera ng bayan. See that? At ngayon, nasa Amerika daw, nabasa ko, nasa New Jersey daw siya. So lumalabas sa picture, nung nag-speech si Pulong Duterte, di ba, doon sa Davao Rally, na sinasabi niya ito nga si Migaon. Tapos ang drama ni Migaon, nasa Jersey daw siya, nasa New Jersey, kasi kasama niya yung kapatid niya, family niya, dadadadada. Di mo yung kadyutahan niya? Parang lumalabas sa picture. Pinlano nila ang PI na ito nung nandito pa siya nandiyan pa siya sa sa Pilipinas. So kahit anong, well, you know what? Kahit ano pang pagtatakip nila, kaya nga ikaw, Senator Amy, itong si Oñate, kinontempt nyo na dapat yan, ikinulong nyo na anong ginagawa ng ombudsman? Bakit walang kinakasuhan? Paulit-ulit na lang tayo na si Tambaluslos nagbigay ng 20 million bawat isa, maliban pa kay Migaon, may kasamang Chukchak Chenes. So kakalimutan na lang yung mga mainstream media, walang pakialam. Dapat yung ganito may kaparusahan na. Dapat umaaksyon na ang ombudsman. Dapat gumagawa na ang mga ahensya na pwede silang parusahan. So like after a week, 2 weeks, 3 weeks, kakalimutan na lang natin yung issue na to, then move on tayo sa next issue. Katulad ng ginagawa ni Liza Ahas Araneta sa PCSO, katulad ng ginagawa ni Tulfo at ni Pimentel na nagtapang-tapangan, na kesyo anong sabi ni Tulfo, pananagutin, na papaimbestigahan niya, gagamit daw siya ng forensic expert, kung kailangan paimbestigahan kung sino ito, mga nanalo na ito ng loto. Ano nangyari? Tumiklop ang pototoy ni Tulfo na maliit din kasi laki ng stick ng barbecue. Maliit. Yung pangkikiam, parang ganun. So umurong bakit? The question is, nasungal-ngalan na ba ang pototoy ni Tulfo at ni Coco Pimentel? Dahil galing din sa ating puting ngas ng bilyong piso. So again, mga kababayan, kawawa ang Pilipino. Kawawa tayong lahat dito. Marami ako na-receive na message, Miss Marlica, I'm 72 years old, nawawalan ako ng pag-asa. Kawawa naman yung mga apo ko. Miss Marlica, nakakapagod yung laban mo, but we're here, ganyan. Sa tingin niyo, hindi ako napapagod? Napapagod ako. Pero the moment na tumigil ako, magdidiwang sila. Kasi yun ang gusto nila, i-silence tayo. Katulad ng pag-silence sila sa ating 2 Facebook account. Diba? So kung titigil ako dito, magwawagi sila, win-win sila palangga. Dapat taong bayan ang mag-win-win. Na-confirm na ni Pangulong Duterte yung pagiging Polboronic no Kuting. Ako hindi ko na kailangan i-confirm sa inyo na may saltik si Liza Smugs. Sa kapapasok lang, thank you for 10,000 live viewers right now, mga palangga. Uy, by the way, 200,000 na pala tayo sa ating YouTube channel, sa Boljak TV. Thank you so much. Hindi ko na malayan ng 200,000 na tayo. Keep going, mga palangga. So anyway, nakikita nyo naman na si Lisang may saltik. Hindi mo kailangan maging expert. Basahin nyo yung anti-social disorder. Then, you decide yourself kung ito ba ay nakapaloob lahat kay Lisa. Which is binasa ko, yung kapapasok lang, panoorin nyo na lang. Diba? Ay, 200 na daw, sabi ni Pink Rose. Oh yeah? Thank you. Solid Marlican ako, thank you. Begawar, thank you. So, mga Pilipino, by the way, may nag-send sa akin, I think nandito, yung mga TikToker na bata. Nag-comment nga ako, ipakita ko lang sa inyo. Yung batang ito, meron siyang 800,000
followers sa TikTok. 'Di ba? Inulat ko sa inyo 2 days ago. Anong sabi ko sa inyo?